Paalala, ang kabanatang ito ay naglalaman ng mga patunay ng pananampalatayang Crusaders of the Divine Church of Christ sa katotohanan. Sa ating paglutas sa mga misteryo sa likod ng salaysay na ito, ihanda niyo ang inyong mga sarili. Buksan ang inyong isipan sa rasyonal na diskurso. Hayaan niyong ilakbay namin kayo sa mga hawak na patotoo. Ihanda ninyo ang inyong mga sarili dahil panahon na para mapakinggan at bigyang daan ang boses ng krusado. Pinagpalang araw mga krusado. Ako po si Leo Marcy Damaso, isang krusado sa puso't diwa. At ako ang inyong makakasama sa ika-8 episode ng CDCC Podcast. Ito ang Timek ti Krusado. Ang ating panauhin sa araw na ito ay isang miyembro at hinirang na Monsignor ng CDCC-PI at OIC Archbishop ng Mindanao Archdiocese. Base sa kanyang testimonya, siya ay dating born again at namulat at nagkaroon ng koneksyon sa Diyos at sa ating pananampalatayang Crusaders of the Divine Church of Christ. Atin na lang simulan ng kwento at kababalaghang nangyari sa buhay ng isang alagad ng Diyos sa ating pananampalatayang CDCC-PI. At sa aking tabi, let's welcome Monsignor Renato Lacambra. Hello po, magandang araw po. Magandang araw din naman, Sir Leomar. Ayan, alam ko pong sobrang layo po ng Mindanao. So, kamusta po ang biyahe natin, Apo? Talagang pagod tayo at gayon pa man parang nawala yung pagod ko kasi sa kasabikan kong magpunta na dito sa inyong istasyon. Sa pagpapala ng ating Ama, Monsignor Dr. Ophinus Magliba, ako naman ay nasa maayos na kalagayan at ikinagagalak kong maisakatuparan ang pamamahagi ng mga kababalaghan ng ating Ama RSM. Maraming salamat sa inyong imbitasyon, Sir. Of course, we're so happy din po ako na makasama ko po kayo ngayong araw. At alam ko pong sobrang layo po ng Mindanao. So, susultin ko na po yung araw na ito. At maya-maya makipagkwentuhan po ako sa inyo tungkol po sa kaganapan sa inyong Archdiocese. Ayan, pero po first, i-fulfill ko po muna po yung curiosity ko. Kasi po, nalaman ko po earlier po na hindi po pala kayo dating krusado. At alam kong sabik na din po ang ating mga viewers at alamin kung paano po ba kayo naging isang krusado? Ang kwento talaga ng pagkatagpo ko kay Apulakay at sa pananampalatayang krusado. Ako ay ipinanganak sa Barangay San Agustin na Gimbanueva, Ecija. At ang aking mga magulang ay sina Mr. Simeon Lacambra at Mrs. Estelita Samuel Lacambra. At ang aking pinagpalang kabiyak naman ay si Mrs. Marites B. Lacambra ng Barangay Pasok Badok, Ilocos Norte. At pinagkalooban kami ng 4 na anak, sina Mark Jetro, Marian, Maynard Jose at saka si Marin Joy, na kasama ko ngayon sa paglilingkod sa Mindanao Archdiocese. Alam mo, Sir Leomar, lumaki akong isang Romano, Katoliko, at gusto kong pasukin ang lahat ng mga relihiyon sa pag-aakala kong maganda naman ang lahat. At nag-iisa naman ang ating Diyos at tagapagligtas na sinasamba. At ayon nga, ang huli kong pinasukan noon ay born again. Sa aking pagiging musmos ay kinalulugdan pa ako ng mga matatanda dahil nga marunong pa akong magpasyon noon. Iyong ba ginagamit na libro ng mga Katoliko sa tuwing sumasapit ng Semana Santa, magmula
Martes Santo, ayan, hanggang Huwebes Santo, ganun, Biyernes Santo. Nagpapasyon ako niyan. Naririnig ko lang noon ang pananampalatayang krusado at hindi ko pa ito pinapansin. Ngunit sa paglipas ng panahon, ako'y nasa secondary level na. Noon kami ng mga pinsan ko, sina Tessie Samoy at Telma Samoy, ay nagkataong nagkasabay kami sa sinakyan namin na jeep at nag-uusap sila sa oras na iyon at nasambit nila sa kanilang pag-uusap na si Apo Monsignor Dr. Rufino Magliba o Apo Lakay na kanilang tinatawag noon ay siya daw ang Diyos at tagapagligtas. Siyempre, para sa akin na isang born again, dahil itinuro naman sa amin isa ang talagang tagapagligtas sa silong ng langit, kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. Kaya ako ay namagitan sa kanilang usapan at nasambit ko sa kanila, pasintabi mga pinsan, excuse me, Your Honor, Insan Tessie. Bakit naman sinasabi ninyo kako na si Apo Lakay ninyo kako dahil nga hindi ako krusado, ay siya ang Diyos at tagapagligtas ninyo. At ang naging katugunan naman ni Tessie ay basta siya ang Diyos na tagapagligtas namin, insan. At alam mo ba, Sir Leo, natatawa nga ako noon dahil taas na upo siyang nagsabing si Apo Monsignor ay siya ang kanilang tagapagligtas. Yeah, talagang proud na proud siya. Subalit naglalaro talaga sa aking isipan kung paano, at yun nga, hindi nabigyan ng katugunan ang aking katanungan sa kanila. At isang gabi, alam mo ba, ako'y nanaginip, Sir Leo, na naglalakad daw ako noon. Nang sa aking paglalakad, alam mo, mayroon akong dinaan ng isang umaagos na kanal na napakalinaw ang tubig. At alam mo, laking gulat ko na lang dahil hindi ko akalain na makikita ko doon ang dalawang pahalang na krus. At ayun, nagulat ako at pinagmasdan ko, Sir Leo. Tunay nga na may dalawang pahalang na krus dito sa umaagos na kanal, kako na lang. Hanggang sa ako'y nagising na lang at alam mo ba, tamang-tama na nooy araw na ng linggo. Ang sabi ko sa aking sarili pagkagising ko, bakit kaya napapanaginipan ko ang double cross o double horizontal barred cross? Ano kaya ang ibig sabihin nito? Sa oras na iyon, alam mo ba, Sir Leomar, hindi na ako mapakali at tila bagang may bumubulong na sa aking tainga at naghahatak sa akin na pumunta ako na dumalo sa misa o sa simbahan ng krusado. Alam mo, dali-dali na lang akong nagbihis. Hindi ko talaga namamalayan. Hindi ko na makontrol. Parang may nagkukontrol sa akin talaga, sa aking sarili. At sumakay na lang ako sa pampasadang hand tractor dahil uso nga sa amin ang pinaka-tricycle namin doon na pampasada yung mga hand tractor. Yeah. At hindi ko maintindihan, pero ako ay pupuntang makikimisa sa simbahan ng krusado, kako na lang. Nang lumipas ang ilang minuto ay nakarating na ako at dali-dali akong pumasok sa loob ng simbahan. Sa pagpasok ko sa simbahan, namangha ako dahil napakaganda ang pag-awit
ng mga kantura habang nagmimisa ang pari na si Apo Robico C. Bautista. Siya ay bayaw ko na napangasawa niya si Mrs. Marieta Bautista dahil nga magkakapatid ang aming mga magulang. Alam mo, talagang kakaibang saya ang aking naramdaman sa oras na iyon. Alam mo ba, Sir Leo, mas lalo pa akong nasiyahan. Bakit? Kasi nanindig ang aking mga balahibo noong marinig ko ang awit nila na Apo Ana Marswa na sa Ilocano na may tonong lupang hinirang na siyang pambansang awit ng Pilipinas. At pati yung Naimnas Adaga na may tunong ang bayan ko'y tanging ikaw. Ipinagpatuloy ko ang aking pakikimisa hanggang ito'y natapos. At nang oras na ng pagmamano, kung saan ay nakapila na ang mga tao, Sir Leomar, sumunod na rin ako. At sa oras ding iyon ay nakita ko na sina Tessie at Telma. At walang ano-ano'y sinabi nila sa akin ng pabiro, Sir Leo. Oh, parang may naligaw ata, insan na. Sabing ganon. Ayun, at nagtinginan pa silang dalawa na mukhang nanlalait sa akin. Sabi ko naman, insan, bakit masama bang pumasok upang dumalo sa misa sa simbahan ninyo, kako? At ang sinambit niya, sa bagay, hindi naman, insan. Okay. Gayon, sir, ganun ang sinabi nila. At nangyari na sa pagkakataong iyon na ako ay magmano na sa kamay ni Apo Bautista, na siya namang simula ng pagkakakilala namin sa isa't isa. Hanggang sa lumalim na ang aming pinagsamahan at ayon, tumutulong na ako sa pagsiserbisyo bilang sakristan at hanggang lumaoy pinatira na ako sa kumbento. Doon ako na-train at natuto sa mga serbisyo na aking nabanggit. At sa paglipas ng panahon, alam mo ba, Sir Leomar, ay inaya niya akong pumasok bilang pari. At aking pinag-isipan. Agad iyon. At nang nakapag-isip na ako ng mabuti, ay tinanggap ko na ang alok. Pinalad naman ako dahil tinanggap naman ako ni Apo Monsignor Dr. Rufinus Magliba. Kaya nagsimula ako bilang seminarista noong 12 ng Abril 1993. Wow. So Apo, from curiosity hanggang naging pari na po kayo, no? So bakit mo naman po, Apo, naisipang pumasok bilang pari? At ano po yung nagkudyok sa inyo, Apo, upang pumasok sa ganitong profession sa buhay niyo? Oh, magandang katanungan yan, Sir Leomar. Alam mo, kaya ako pumasok bilang isang pari ay dahil nais kong manilbihan sa Diyos at makapagbigay kaalaman patungkol sa mga salita at balita ng ating Panginoong Diyos. At isang gabi noon sa aking pagtulog ay napanaginipan ko si Apo Monsignor Dr. Rufinus Magliba. At niyayakap niya ako at inaabot niya ang kanyang 2 kamay sa akin. Na rason kung bakit ako ay biglang nagising na lamang. Na kung saan ay naisip ko
ito na ata ang simbolo ng papasukin ko ang pagpapari. At napagdesisyonan ko na pumasok noong Abril 12, taong 1993. Ang taong naging daan upang makapagsimula ako sa pagiging seminarista o pagkapari ay si Apo Rubico Bautista. Saksi ako kung gaano kabirtud, Sir Leomar, ang mga salitang lumalabas sa bibig ni Apo Lakay. Mayroong isang araw at kami nagbibilad ng palay. Nang sa kasamaang palad ay biglang dumilib ang kalangitan at nagbabadya ng umulan, agad akong pumunta kay Apo Monsignor Dr. Rufinus Magliba at aking sinabi sa kanya, Apo, mukha atang uulan na po ng malakas at paano po, Apo, ang ating mga sinakong mga palay? Ano kaya po kung pagtutulungan na lang namin na dalhin at ipasok sa bodega ang mga iyon? Kako sa kanya. Ngunit ang sabi naman ni Apo Lakay, hindi na, dahil hindi na uulan. At sa oras na iyon ay kampante at namangha na lang ako, Sir Leo. Dahil sa pagbigkas niyang iyon ay nawala na ang kulimlim ng ulap. Wow, kahit ako, Apo, talagang mas mamamangha ako na matunghayan yung ganong situation, Apo. So, nice po na yung malaman, Apo, kung paano po kayo naniwala kay Apo. Kung ano po yung paniniwala nyo kay Apo Lakay dati. Dati, hindi ako talaga naniniwala kay Apo Monsignor Dr. Rufinus Magliba na siya ang Diyos. Dahil nga yung sinabi ko sa iyo kanina na ang tanging Diyos na tagapagligtas sa aming mga born again noong hindi pa ako naging krusado, noong hindi ko pa nalaman ang pananampalatayang ito, ay talagang ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Pero ngayon na Sir Leomar ay talagang naniniwala na akong 100% na si Apo Monsignor ay siya ang kinatawan ng Diyos Espiritu Santo. Dahil nga, ito'y nabasa ko, napatunayan natin sa banal na kasulatan. Talagang pinagkuan ko yan. Hirapan ko din naman yan na pinakinggan noong hindi pa ako naglingkod bilang isang membro hanggang sa pagkapari. Noong non-member pa lang ako, I should say. At ayun nga, sa pamamagitan ng mga katuruan nilang inihahayag, lalong-lalo na ang nasusulat sa Juan 4:48, at sinabi ni Jesus sa kanila na maliban kayo'y mga kakita ng mga tanda at kababalaghan, ay huwag kayong magsisi paniwala sa anumang paraan. So yan ang nakita kong pagpapatunay upang malaman natin na si Apo Monsignor Dr. Rufinus Magliba ay siyang kinatawan ng Diyos Espiritu Santo. Paanong hindi ako maniniwala, Sir Leomar? Ito ay hindi ko lamang narinig, kundi nabasa ko at higit sa lahat, ito ay naranasan ko ng maraming pagkakataon sa aking buhay. Alam mo Sir Leomar, una ay sa pamamagitan ng pagbuhay ni Apo Monsignor Dr. Rufinus Magliba sa aking anak na nooy patay na siya. Dahil isang gabi nang kami ay namasyal sa tahanan ng aming ng aking binan, I should say, na si Maria Corpus Balduvi. Pagkatapos kaming kumain noon, I think mga alas 7 na ng gabi noon, at busog na busog yung bata.
At ayun, noong tapos na siyang kumain, tumayo siya at naglaro sila. Nagtakbuhan ng matulin na takbo sa loob ng sala ng kwan ko, ng biyenan ko. At ayun, sa hindi inaasang pangyayari, nabundol niya ang baul. At sa oras na iyon, dahil yung gilid ng baul ang kanyang nabundol, nag-bounce siya sa simento at yun na ang naging sanhi ng tumigil na ang kanyang paghinga, ang paghinga hanggang sa kwan na siya, parang duhat na kwan na, nag-violate na siya at hanggang nagdumi na siya, umihi na siya at nawalan na ng malay hanggang sa tumigas na lahat at wala na siya. Hanggang sa talagang umiiyak na silang lahat, ang binan ko, ang hipag ko at silang lahat na nandun na tumulong noon sa pangyayaring iyon. At nandun naman kami sa kabilang bahay ng uncle namin sina Amando Baldubi Jr. At yung auntie namin na si Rowena Baldubi. Yun, dahil nag-uusap kami sa bahay nila, sa kalapit bahay lang naman, hindi lang namin pinapansin, nag-iiyakan na pala sila. Siguro umabot pa yan ng mga 5 minuto, nag-uusap lang kami. Yan, tumakbo na. Apo, mayroon atang umiiyak sa bahay ninyo. Tara, parang may naririnig akong namatay na. Ayan na ako. Ayun, talagang nagkandara at na kami. Naguluhan lang kami sa at bigla na lang kaming bumaba na anong nangyayari. Ayun nga, apo, sabi ng biyenan ko, namatay na itong anak mo. Ayun, ibinigay sa akin. Wala na po talaga, sabi niya. Wala na talaga, matigas na. Sa pagkakataong iyon talagang naramdaman ko na na talagang wala na. Matigas na dito, wala na. At yun ngang isang kamag-anak namin na si Joseph Baldubi, apo, hayaan mo na, patay na si ading ko. Sabi ko naman, nag-presence of mind lang ako at pero nararamdaman kong parang wala na, nauupos na akong parang kandilang natutunaw, I should say. Parang pong pag-asa. Wala nang pag-asa. Talagang hindi ko mawari ang pakiramdam ko. Hindi ko maintindihan na katulad ng mga nararamdaman ng mga nawawalan ng yung bang namamatay ang kanilang mahal sa buhay, kaya pala ganun ang ng nawawalan ng namamatayan ka ako dahil totoo pala ako. Sa pagkakataong ngayon, naiiba yung pakiramdam ko na talagang wala na ang aking anak. Siyempre ako ang sa kanya, nakasakbi sa kanya. So, naisip ko yung niya po, Monsignor. Sinabi niya sinabi niya lagi sa atin sa tuwing pumupunta siya doon sa okasyon at pagka sa Ilocos Norte at dito rin sa pagka pumupunta rin tayo dito sa okasyon, dumadalo sa mga natin, activities natin. At yun nga, yung lagi niyang pinagbibilin sa atin na pagka mayroon kayong pangangailangan o nangangailangan kayo ng tulong, ay tawagin niyo o sambitin lang ninyo ng 3 beses ang pangalan ko. At alam mo ba, sa pagkakataong iyon, nag-presence of mind na lang ako at sinabi ko sa kanila na wag umimik lang kayo at tayo'y manalangin dahil walang imposible naman kay Apula kay Kako. Hanggang sa nanalangin na ako at walang ano-ano'y sa pagsambit ko na Apo, sabi ko, tinawag ko ng 3 beses ang Ama Adonai, Apo, RSM o Monsignor Dr. Opinius Magliba sa aking panalangin.
na sana po ibalik mo ang hininga ng aking anak o espiritu ng aking anak, Apo, upang sa gayon ay may kasama ako sa paglilingkod sa iyo. Apo, sabi ko pa na sumasamo sa kanya, Apo, ibinigay mo sa akin, iniregalo mo sa akin itong anak namin. Sana ibalik mo din, Apo, ako. At sana ang bunganga ko ay pinakabunganga mo at ang iihihip kong hangin sa kanyang bunganga ay hangin na magmumula sa iyo, Kako. Yun nung inihipan ko na yung anak ko, ganun. Ayan, at bigla na lang huminga, sir. Kaya laking gulat naming lahat. At yung naramdaman namin, tears of joy, na hindi namin sukat akalain na imposible na lang na mangyari pang mabubuhay siyang muli. Dahil nga, wala na. Tanggap na nila na sa oras na yun, wala na As talaga. in super wala. Wala But na, because of Apo Lakay, yeah. Nagkaroon ulit ng buhay yung anak po ninyo, Apo, no? Yeah. So, ganun talaga ang nangyari sa araw na iyon ng February 10, 2012 at 7 p.m. At ang pangatlong beses, hindi lamang kasi iisang anak ko ang may karanasan ng muling pagkabuhay. Dahil noong Disyembre 8, taong 2008, kung hindi namin maitatakbo si Marian Joyce, ay maaring siya ay mamamatay na rin. Kaya ang nangyari lang, inuuna ko kasi palagi ang pagtangkilik sa Panginoon nating Diyos. Dahil nga iyon ang sinumpaan natin na serbisyo o tungkulin sa Kanya. Sinabi kong pagkatapos na lamang ng okasyon na ito, itatakbo namin ang aming anak sa hospital dahil nga nahihiya naman akong kasi ganito ang nangyari. Actually, yung December 7 and 8 na yan, that is our Immaculate Conception na laging dumadalo yung mga TRC, lalong-lalo na noon si Apo Lakay. Yung nabanggit ko, ganun ang nangyari. Nagkasakit siya kasi ng anak, Sir Leo, ng pneumonia ang tawag ngayon noon ay pulmonya. Maaaring yun ang maging sanhi ng mahirapan ka ng huminga hanggang sa mamamatay ka na lamang. Kaya ang inisip ko na lang namin ng misis ko, mas mabuti na lang kung bukas na lang at ipagkatiwala na lang natin kay Apo Lakay. Bakit ka ako sa kanya ng Ilocano? Wala namang imposible. Tapusin na lang natin muna itong okasyon. At ayun nga, sa madaling salita, natapos ang okasyon, kinaumagahan ng 8, umuwi na sila Apo Jog, Apo Romulo Villena Magliba, na naging administrator din natin sa pananampalataya. At ayun, nung dadalhin na namin sa ospital, yung matanda na yun ang laging sinasaniban ng isang bata na yan ay namatay na noong 2003, si Florencio na taga-Apayaw. Sumasanib sa kanyang ina yan. At nakausap na namin yan noong 2005 na pumunta kami, naglakad kami from Solsona hanggang sa Apayaw yan. Naglakad kami halos ng 5 araw. Oo, sa mission namin noon. Yung mga kaparian sa Ilocos Norte, I think ang arsobispo namin noon ay si Apo Katiwa. Yan. 7 kaming pumunta noon sa Apayaw. At na-encounter namin ang batang iyon.
na sumasanib sa kanyang magulang dahil nga noong bago siya mamatay, hiniling niya kay Apo Lakay na Apo, uray matayak, sabi niya sa Ilocano. Ket palubusan nga kuha nga umaylat ako matumulong dito'y simbaami, dito'y dalawas. No makatulong ak magtitrabaho kunana. Hanggang isang araw, alam mo ba, si Florencio sumanib sa kanyang ina. Ang kanyang ginagamit na instrumento upang sumanib sa kanya. Ayan. At hanggang isang araw, namulat na lamang at nagtaka yung mga taga-Dalawas na noong siya ay nagbubuhat ng hollow blocks, bakit napakaraming nasalansan no nabuhat na hollow blocks, samantalang kung tutuusin, sabi ng mga taga-Dalawas, hindi makakayanan ng isang persona yon, isang tao yon, sabi nila. Kaya pala tumutulong yung batang iyon. So napakapalad kasi nakausap po yan talaga. At naniniwala ako yung mga bagay na iyon dahil nga na-encounter ko naman sa aming pamilya, yung lola ko sumanib sa aking hipag na si Leticia Lacambra, asawa ng kuya ko yan, si Carlito Lacambra. Matagal nang namatay yung lola namin. Siyempre naniwala akong kaluluwa niya o espiritu niya yung sumanib sa kanya. Bakit? Kasi yung hipag kong Ilocano ay Tagalog, I should say, dahil nga nagtrabaho sa Maynila, Tagalog ang kanyang salita. Hamakin mo ba na noong sumanib yung lola ko, Ilocano na? Sabi niya sa tatay ko, Simeon, sabi niya. Yung tatay ko nagtaka naman na siyempre bakit daw wala nang kagalang-galang si Leticia sa unang pagkakataon na marinig na yung boses. Yun pala yung lola namin. Nagsalita ng Ilocano. Siyempre mamamangha ka dahil hindi siya marunong. Ilocano ako. Yes. So biglang nag-Ilocano na lang po siya bigla. Yes. Sino baga ang kwan? At sinabi niyang nangyayari na sabi niya, ang ginagawa namin doon, napakahirap. Nagsasaka kami. Sabi naman, nagsasaka kami tapos ganito ang nangyayari sa amin. Nagugutom ako. Kaya magkatay kayo ng baboy. Ganun, magkatay kayo ng baboy. At para i-offer ninyo, ihandog ninyo, at pagkatapos magdasal kayo, sabi. Kaya si Apo Bautista noon ang nagdasal, inihandog niya ang panalangin para sa kaluluwa, yung Misa Requiem, hanggang noong na namin. At alam mo ba, nakakatawa, yung gusto niyang pumili pa siya ng ihahandog namin, ihahain namin yung baboy na itim. Tapos, yan, yung kalahati, halimbawa, ito yung katawan. Yung kalahati, yan ay talagang kakatayin mo yan. Tapos, iluluto mo yung lulutuin mo, I should say, yung kalahati, and then, ipakain naman sa mga tao yung kalahati. Yung kalahati, yun ang maluluto na i-offer mo yun. So, ganun ang nangyari. Maghapon yan. Hanggang sa noong manalangin na si Apo Bautista noon, ay at kumain na yung mga tao, ayan, nagpasalamat na yung kaluluwa na sumanib sa aking hipag at nagpaalam na. Sabi niya, anak ko Simeon, maraming salamat dahil nabusog ako, sabi. Nabusog ako. Kaya tama pala yung katuruan ni Apo Lakay sa atin na yung offer yung sa Ilocano, yung mag-atang tayo para sa mga kaluluwa. Yan. At yun nga, Sir Leo, ang nangyari, hindi na bago, babalikan natin sa Apayao, kaya hindi na bago yung karanasan ko na nakausap ko yun. Dahil sumanib nga. At sa hindi inahasang pagkakataon, moving backward tayo doon sa kanina, natapos na yung okasyon,
Dadalhin naman namin yan sa ospital at nagkataong pumunta yung nakiokasyon naman sa yung nanay ni Florencio na kanyang sinasaniban. At ayun, sumanib siya doon na sabi niya sa akin noong dadalhin na namin sa ospital, sumanib siya at naging boses lalaki, batang lalaki na yung matanda na pumunta sa okasyon na yan na nanay niya. Na naglakad from Apayao hanggang Solsona para lamang umattend sa okasyon. At yun nga, sabi niya, Apo, sabi niya, nandito ako, Apo, sabi niya. Siyempre, hindi ko naman akalain na sasanib siya doon. Nakakagulat naman po yun. Oo, Apo, nandito. Siyempre, nagkakandarata kaming busy na kami sa paggayak, nadadalhin sa ospital, tapos napakinggan ko yon habang siya ay nagpapahinga doon sa upuan. Siyempre, ayun, tinango-tango ko yung aking ulo hanggang sa tinitignan ko naman yung babae doon sa gilid hanggang sa talagang nilapitan ko yung nag-aapo sa akin na, Apo, ako, nandito ako, sabi niya. Nilapitan ko talaga. May bata dito pero wala naman kako. Boses bata. Ayun, nilapitan ko at tinignan ko yung kanyang bunganga, labi, kung magsasalita siya para ma-sure ko ba na siya yun. At ayun, Apo, sabi niya, ako si Florencio. Ako si Florencio yung nakilala mo, nakausap mo sa Apayao. Yun. Siyempre, alam ko na yung history. Hindi na ako nagdalawang isip. Ikaw pala, bakit? Kako sa kanya. Ganito kasi, Apo, inutusan ako ni Apo Lakay. Sabi niya, nagulat na lang ako. Ano? Inutusan ka? Wala na si Apo Lakay. Sabi ko, noon pang April 26 yan, sabi ko. Oo, Apo. Nandun kami ngayon sa Hawaii, sabi niya. Nandun kami ngayon sa Hawaii na naglilibot, naghahayag ng magandang balita. Sabi niya, at inutusan ako nga, pumunta ka kay Apo Lacambra, si Apo Lacambra na gamutin mo ang kanyang, sabihin mong inutusan kita na gamutin mo ang kanyang anak. Pero 10 minutes ka lang. Mas lalo akong nagtaka doon. May oras, Apo. May oras, 10 minutes lang. Sabi niya, 10 minutes ka lang doon. At sabi pa nga nung Apo, nandun kami sa Hawaii, inutusan lang akong gamutin yung anak mo. Maniwala ka, Apo, sabi niya. Ayun, dali-dali ko na lang kinuha yung bata. Alam mo, yung pinagtatakahan ko talaga, namangha ako. Dahil bago pa yan, nasabi pa niya na iba naman yung mga salita nila doon, Apo. Siyempre, Ilocano sa Ilocos Norte. Bakit? English naman, sabi niya. Sabi niya, tuloy naisip ko na yung pangyayari sa ating Panginoong Jesucristo nung siya ay namatay sa kanyang katawan. Ito'y mababasa sa 1 Pedro 3:18 hanggang 20. Namatay nga sa pagiging tao, subalit sa pagiging espiritu ay buhay na buhay. Sa Ilocano nga, no may papanti lasag natay, pero no may papanti espiritu si bibiyag, napanpay nangas ka sa baka, dagiti espiritu nga si babalod, dagijay nga nasukir idi, panawon ti layus. Ibig sabihin yung mga taong namatay sa kapanahunan ni Noe noong nagkaroon ng baha ng sanlibutan noon. Imagine, yung mga kaluluwang iyon, tinubos pa ng ating Panginoong Jesucristo. So napagtanto ko na, maa-apply pala dito yung sinasabi na ni Apo Jesus doon sa Juan 14:12 na katotohanang sinasabi ko sa inyo. Sino man ang maniniwala sa akin ay kanya ring gagawin ang aking mga ginawa. At
at mas dakila pa ang kanyang gagawin kaysa sa akin dahil ako'y paroroon na sa aking Ama. Nung hinaplos na ni Florencio yon, yung anak ko, yung anak namin, biglang naginhawaan na, tumayo na, lumakad na yung bata na samantalang naghihingalo na, talagang mamamatay na yun. Wow. Kaya yung alam mo hindi na ako nagsayang ng oras. Yung mga kasama namin dahil may ubo sila, may mga sakit sila, matatanda. Sabi ko sa kanila, Apo, halina kayo dito. Mayroong anghel na inutusan ni Apo Lakay na ginamot siya ang aming anak. Halika kayo, magpagamot kayong lahat. Sabi ko sa kanila, ayun, nagpagamot silang lahat. Hindi rin sila nagkatubili, dali-dali na lang na pumunta sa kumbento at hinaplos lahat. Alam mo, ang napagagandang doon pangyayari, nagamot silang lahat, nalunasan lahat ang kanilang karamdaman. Yun ang kamangha-mangha na kagila-gilalas talaga, super talaga, dahil imagine, na libre na kami sa ospital, dahil sa pagtitiwala ko kay Apo Lakay, talagang ang buhay ko binigay ko na. That's okay, Apo. Okay lang po yan. Yan, Sir Leomar, ang hindi ko mababayaran na mga pamamatnubay at kapangyarihan na ipinaramdam, ipinamalas sa amin. Kaya ang buong buhay ko, pati mga anak ko, sama-sama kaming naglilingkod hanggang sa noong inutusan ako ni Apo Administrador na maidestino sa Mindanao, kinuha ko yan. Hindi ako natakot. Kaya ang dami na ang kapangyarihang ipinamalas sa aming buhay si Apo Lakay. Kaya sa mga pangyayaring iyon, wala na akong hahanapin pa. Ang gusto ko na lang, ipagpatuloy ko ang pagpapalaganap ng katotohanan. Masaya na ako sa aking sinumpaang tungkulin na nandyan nakikita ko kasama ko yung mga anak namin sa paglilingkod, sa pananampalataya. Wala na akong hahanapin pa, Sir Leomar. So yun ang mga pruweba ko sa pagka-Diyos at kapangyarihan na aking naranasan sa pagiging isang miyembro bilang krusado hanggang sa pagkapari ko, hanggang sa pagka-obispo ko, Sir Leomar. Ayan, tunay nga po makapangyarihan po sa Apo Lakay. So, isa po kayong pruweba, Apo, na katotohanan sa pagka-Diyos ni Apo Lakay. So, maraming salamat po, Apo, sa very emotional story, Apo, na ipamahagi niyo po sa amin. So, na siyang magtibigay po ng lakas sa amin upang ipaalam pa at ipalaganap pa sa buong mundo ang katotohanan patungkol kay Apo Lakay. Ayan, nagagalak po kaming marinig ang mga iyan, Apo. Mabuhay po kayo at mabuhay po ang Mindanao Archdiocese. Ngayon naman po, mayroon po ba kayong mensahe sa mga kapwa nating kursado, Apo, na nanonood po ngayong oras na ito? Pasensya na kayo, Sir Leomar, kasi na sa tuwing ibinabahagi ko talaga itong mga pangyayari sa aking buhay, sa naging karanasan ko bilang mga kagilagilalas at mga kapangyarihang ipinamalas sa aking paglilingkod sa aming buhay sa Apo Lakay. Dahil ako nga ang doon nakaramdam, naka-experience, siyempre kung kayo siguro, talagang kahit sino po, talagang true to life story ito.
mahirap yung magsisinungaling ka lang na ah, uupo ka dito para ibahagi ang mga um, kababalaghan at mga kagilagilalas na ginawa ng ating Ama. Dahil kung mga puro sinungalingan, Sir Leomar, ang mga ito, ayun, nasusulat naman kung ikaw ay magsisinungaling, katulad ng nangyari sa mag-asawang Safira, na mababasa mo sa Acts, nagsinungaling sila, ayun, namatay sila. Mahirap yung mga Exactly. kasinungalingan na ilalahad mo dito. Kaya yung mga katotohanan, mga pawang katotohanan lamang ang siyang ating ilalahad, dahil yan ang tindig natin, yung katotohanan. Ika nga, nasasaad sa banal na kasulatan sa Juan 8:32 na he shall know the truth and the truth shall set you free. At inyong malalaman ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. So alam mo, mula sa inihayag ni Apo Administrador noong unang episode natin dito sa pagpapakilala ng ating pananampalataya hanggang sa mga works and wonders, o kaya itong hanggang sa kay Apo Rector natin, si Apo Regalado Doktor, sa pagpapatunay niya na ang Crusaders of the Divine Church of Christ, ang tanging katotohanan sa pamamagitan ng banal na kasulatan ay hindi lamang po sa mababasa natin sa Biblia, kundi yan. Dito ako na nagpapatunay sa pamamagitan ng mga karanasan ng aming buhay na nangyari mula ako hanggang sa aking mga anak, hanggang din sa kay Apo White Lady. Marami din, pero siguro sa ibang pagkakataon na yan, Sir Leomar. So talagang alam mo nung bigyan nyo ako, pinadalhan nyo ako ng imbitasyon. Ay, sabi ko, ito na, Ama, ito na, Apo, ang aking pagkakataon upang sa buong mundo ay aking ilalahad ang mga ipinamalas mong kapangyarihan na naganap sa aming buhay. Kako, Sir. Kaya kahit gaanong pagod ang naranasan ko sa paglalakbay from Mindanao papunta dito sa inyong istasyon, parang nawala lahat napawi lahat ang mga iyon, dahil nga inspirado ako na maihayag dito, dahil alam mo, ang gusto ng ating Ama, marami tayong maliligtas. Marami tayong dapat na maligtas. Ganyan din ang adhikain ng ating punong administrador. Kanya nga mula sa ating mga krusado, no crusaders is left behind. Bakit? Kasi napakapalad natin na mga hinirang ng ating Ama. Dahil una, nasumpungan natin yung katotohanan, na ang katotohanan iyan, nandito sa krusado ang katuparan, sa hula ng ating Panginoong Jesucristo o ang kanyang hiniling sa kanyang Ama, na yan ay inilahad, isinalaysay ni Apo Regalado Doktor noon. Na pawang katotohanan ang mga iyan. Kaya ang masasabi ko siguro na sinambit mo sa akin ay ganito, lalo na sa ating mga kapatiran sa iglesia, na ang masasabi ko po sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatiran sa iglesia, mula kataas-taasang kapangyarihan hanggang kabababaan sa buong mundo, panatilihin lang natin ang taus-pusong paglilingkod, maging na may matibay na pananampalataya at pagtitiwala sa ating Ama. Dahil napakaliwanag po. Una, sinabi ng ating Ama sa kanyang testamento na ngayon, yan na ang pinakabiblia natin. Dahil nga ang
nahayag sa testamentong iyan ay pawang katotohanan. Yung testamento sa Diyos Espiritu Santo, lalong-lalo na sa pahina 7 na sinambit ng ating Ama na katotohanang sinasabi ko sa inyo, sino man ang maniniwala at magtitiwala sa akin ay aking ililigtas, bagamat siya'y sumakabilang buhay, subalit siya'y aking bubuhaying muli upang siya'y makipaghari sa kaharian ng aking Ama. At gayon din sa page o pahina 85 hanggang 86, ang maniniwala at magtitiwala sa akin ay siyang aking ililigtas. Ayan, maraming salamat po, Apo. Ayan mga kapatid, nasaksihan natin ngayong araw ang pagsasalaysay ng ating mahal na obispo na nagmula pa sa isla ng Mindanao. Tunay na nakakilakilabot at nakakamangha, Apo, ang ating mga narinig ngayong araw na kung saan ay mas nagpatibay na naman sa ideyang Diyos nga talaga si Apo Lakay si Apo Monsignor Dr. Rufino S. Magliba. Ayan, maraming salamat sa pagsama sa amin sa episode na ito. Inaanyayahan namin kayong lahat na abangan ang mga susunod pang episode na siguradong kapupulutan ng aral at katotohanan dito sa ating pananampalatayang Crusaders of the Divine Church of Christ. Muli, ako si Leo Marcy Damaso at ito ang CDCC PI Podcast, Timek Ti Cruzado.